guys, magandang araw sa inyo. So welcome muna dito sa bike shop ng bayan, Bike Imus Cavite. So ang location ng shop namin, nasa tapat lang po kami ng Robinson's Place Imus, along Aguinaldo Highway. So for this video naman po, meron tayong i-feature na bagong bago at fresh na fresh. Nakararating pa lang na bisikleta na poging-pogi at saka yung machong-macho, no? So ito na yun. Yan, ito yung 2026 model na Mountain Peak Explorer na naka-rigid MTB setup na. Yan, so kita natin na yun yan, no? Pogi-pogi tsaka machong-macho dahil dun sa mataba yung gulong at tsaka yung fork niya, no? Machong-macho yung rigid fork na naka-install dito, no? Ang original price nito is 38,000. Pero sale dito sa Bike Imus Cavite at saka sa may ibang branch din at saka sa main sa may San Pedro, naghahalaga na lang ito ng 35,000 pesos. Yan, nabawasan po yan ng mga 3,000 pesos. So malaking-malaki yung nabawasan at saka great value dito sa kabuuan nitong Mountain Peak Explorer dahil ito ay carbon fiber. Yung frame tsaka fork yan, carbon fiber na ito. At saka maganda yung components na naka-install dito. So i-check natin ito yung mga details nitong poging-pogi at machong-macho Mountain Peak Explorer 2026 na rigid MTB. Yan, so ito yung frame set. Yan, frame set na, no? Kasi ito rin ay Mountain Peak na brand na rigid fork. Yun nga, Mountain Peak Explorer 2026 model. Yan. Meron kasing nauna, no, yung predecessor. Ibang itsura nito ngayon kaysa doon sa dati. So ito ay size 17 na 29er. Yan, 29er to. Yan, size 17 yung C-tube. Yung pag sinabing C-tube, mula dito sa center point ng bottom bracket hanggang dito. Yan. So, medyo nalilitan ako dito sa banda dito sa frame na to. So, sa height ko, yung ibang size 17 tulad ng Kinesis, pwede pa, no? Pero ito kasi, mukhang hindi na po pwede sa height ko na 5'11". So, siguro ang height na po pwede dito sa frame na to ay mga maximum siguro na mga 5'8 or 5'7". Kasi itong seat post na to malamang 350 to . Nung sinukat ko yung 350 malamang hanggang dito yan . Ayan. So sa mga matatangkad na katulad ko, syempre itataas yung seat post. Kahit na 400mm, malamang siguro hanggang dito na yan. So hindi na ideal sa mga matatangkad tong size 17 na version ito na size ng Mountain Peak Explorer. Ito ay malamang nasa 5'8 or 5'7 na medyo maikli yung yung hita, yung binte na nagre-require lang ng mas bababa yung seat height. Yan, so ito yung detail nito sa frame na to, no. Then yung cable routing pala, yan. Kita-kita natin na fully internal. Hindi nakikita lahat, no. Tagok-tagok yung cable routing. Hindi na nakikita yung sa shifter tsaka yung sa brake yung brake cable. Maliban na lang dito, no. Yan lang yung nakita ko. Tsaka dito sa may bandang cockpit kasi nakatago na dito . Tapos nag-channel dito. Yan. Then mukhang pang lang to, no, pang 1 by lang itong frame na to, no, kasi walang mount ng pang FT. Then yung bottom bracket shell naman nito ay pang BSA threaded. Alam ko pang BSA threaded to, no, yung design nito. Then yung seat tube nito ay para sa 31.6mm diameter na seat post, through axle and dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Then yun nga, ito sa fork na to na Mountain Peak, no, nakahubog ng Coseblo at saka firebox. Ito ay 29er suspension corrected. Yan na alam ko boost ito . Yan. Then yan, tingnan natin na dito yung logo ng Mountain Peak. Then ito yung clearance dito sa gulong na to, no. Mamaya talakayin natin yung gulong na to. Yung size mamaya. So ito yung gap clearance. Yan. Kasi yung frame na to, makabagong XC frame to, mababa yung BB drop kaya nagre-require talaga ng suspension corrected na rigid fork. Yan, para iwas pedal strike. Yan yung detail sa frame at saka sa fork, no.
Then sa cockpit, naka-integrated MTB handlebar na. So, one material na yung stem at saka yung handlebar. Yung lapad nito, nasa 700 mm. Then yung stemlet ito, nasa 80 mm. Yan. Yung angle, tingnan natin yung angle, parang 7 degrees na naka-negative. Yan ang estimation ko, no? Then yung sa, eto pala, yung material pala nito, aluminum alloy. Yan, aluminum alloy yan. Yan, maganda yung pagka-design, no? Aero shape talaga. Yan, yung dito sa may top cap ng headset top cap. Then ito yung stock ng grips, no? Na may palm rest, yan, malambot pala to. Tsaka makapit. Ang nakalagay dito is Gucci. Gucci yata pagkabasa ko dito, no? Yan, so proceed naman tayo sa ano pala, yan, may aerospacers na. Yan, poging-pogi, no? So, sa detail naman ng dito sa portion na to, yan, ito yung seat club nito na stock ng Mountain Peak na aluminum allen type, 34.9 mm ang diameter. Ito naman, stock ng Mountain Peak na seat post. Pagkala ko 350 to, common sa mga stock bikes. Ang haba, 31.6 mm ang taba na setback na may dual bolt clamping system. Next naman, ito yung stock ng Mountain Peak saddle. Malambot naman at saka may konting flex. Then, yun nga, steel railings. Yan, steel railings, makapal yung foam, no? So, I think na very comfy ito pag sinakyan itong saddle na to, no? So, proceed naman tayo sa drivetrain. Yan, naka 1x12 speed na. 1x12 speed. So, sa halagang 35,000 na discounted price, naka 12 speed na, no? Na carbon fiber pa. Yan, ito yung shifter nito, no? Shimano Diore. Ano to, M6100 na 12 speed. Then sa crankset naman, yan, Solane na Halotech na. Solane na Halotech. 170 mm ang crank arm, direct mount. At ito ay 3060 na chain ring. Yan. Then itong bottom bracket ito, yun nga, kasi bago pa lang to, no, wala pa yung mekaniko, hindi ko pa natatanong. Pero tingin ko, Halotech threaded BB ang naka-install dito. Yan. Tingnan natin yung clearance dito, no, sa 3060 yan, maliit lang. So, mukhang maliit lang ang required dito na chainring, no. Maliban na lang kung magdi-discarte yung mekaniko sa spacers na palayuin ng konti, no. Yan, sa mga nagbabalak na maggamit ng mas malaki pa, yung mga 40. Yan, mga 40, 40, 2T. Yan, at least may idea na kayo kung ano yung magiging gap. Kasi sa 3060, mga ano lang to, mga siguro mga 2 mm lang yung gap. Yan, sa chainstay. Tsaka sa chain ring. Then sa chain, KMC, 12 speed. Then sa MTB cassette sprocket, ATA na 1150. 1150T na 12 speed. Then yung RD, yan, Shimano Diore M6100 na 12 speed. Yan, so ito nga yung sa drivetrain setup nitong Mountain Peak Explorer na poging-pogi 2026 model. Sa wheelset naman, ito yung gulong CST Jackrabbit na ang size, ano pa size nito? Ayun, 29 by 2.25. Yan. So tingnan natin yung clearance dito, no. Siguro pwede pa to 2.3 o 2.4. Yan. Siguro nga 2.4 ang max nito. Yan, dito sa gulong na to, no, kung ipapasok dito sa frame. Yan, 2.4 pwede pa, tingin ko lang. Then ito yung stock ng Mountain Peak rims, no. Aluminum double wall and 32 holes. Then ito yung stocks ng spokes and nipples. Then stock din yata tong yan, stock na, wala nakalagay na ibang ano, no. Ito yung stock ng Mountain Peak na hubs. Yan. Di ba nagdiditignan ko ilang poles to, no. I-back pedal natin para may idea tayo kung ilang poles, no. Hulaan natin. Mukhang 6 poles na to. Base sa tunog, no, pag binak pedal. Yan yung tunog niya, no. So last na lang sa
Sa brake set, yan, Shimano, ano to, MT200. Yan, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Nasa lang sa rotors, ito yung stock ng Mountain Peak Explore na disc brake rotors. Na ang itsura kamong kakambal nito yung SRAM center line na 160mm ang diameter harap tsaka likuran pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then, natimbang ko na to kanina, 11.43 kg. Yan, so magana rin sa ganitong klaseng MTB, no? Kasi, kaya naging 11 yan dahil sa drivetrain kasi mabigat din yung mabigat din yung sprocket kasi 1150. Yan, naka-aluminum yung cockpit at saka yung seat post. Yan, okay na rin yan sa 11, magana rin yan sa 11.43 kilograms. Then, yun nga, ang presyo nito, ang original price talaga nito is 38,000 na naging 35,000 na lang. So, yun ang discounted price, 35,000 pesos. So, sa mga gustong mag-avail itong poging-pogi at machong-machong Mountain Peak Explorer 2026 model na rigid MTB. So, para ma-avail niyo yung discounted price, pwede po kami sa via cash, GCash, Paymaya, or bank transfer. Pwede rin kami sa credit card kasi nga lang pag sa credit card, local card lang, then straight payment only, then regular price base. So babalik tayo sa regular price. Then sa mga gustong magpa-installment, meron kaming home credit or Salmon financing. Yan, dalawang way para ma-avail ditong bisikletang to na true installment. Yan. So hanggang dito na lang. So kung meron kayo tanong regarding dito sa bike na to, na pogi-pogi, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo guys. So maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.